And there you go mga kaibigan, tinuldukan na nga po ni House Speaker Martin Romualdez ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Ayan, so kung inyong matatandaan, yung mga kongresista na nag-iingay po sa social media, nag-iingay po sa mga mainstream media at sinasabi na kailangan nang mag-convene ang Senado para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay wala na pong magagawa dahil mismong si House Speaker na Martin Romualdez ang nagbigay ng tuldok para sa impeachment na isinampa laban sa Vice President Sara Duterte. Bakit kaya ito ginawa at bakit ito sinabi ni House Speaker Martin Romualdez? Okay, so kasi ganito yan. Nag-file po ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List sa pangunguna po ni Cardema. No, yung hindi ko alam kung magkapatid ba yun or mag-asawa, no, si Cardema. Okay? So dahil nga po nag-file po sila ng impeachment complaint against the President Bongbong Marcos Jr., alangan naman ipa-impeach ni House Speaker Martin Romualdez itong kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos. 'Di ba? So, siyempre, ang naging dahilan at ang naging sagot ni House Speaker Martin Romualdez, paano magpo-proceed ang impeachment complaint, naka-recess nga ang Kongreso. So, ibig sabihin, nakabakasyon ang Kongreso. So, paano magkakaroon ng impeachment trial? So, yun din po yung dinadahilan noon ng panahon nung si BP Sara pa po yung sinampahan ng impeachment complaint. Sabi nga po ni Senate President Chis Escudero, paano magko-convene ang Senado sa impeachment trial, naka-recess nga sila. Paano magko-convene? Okay? Bakasyon po ang Senado, ang Congress. So, hindi po matutuloy. So, sabi ng mga kalaban ni BP Sara, pwede namang ituloy. 'Di ba? Pwede naman daw ituloy kasi nga merong ang nakalagay doon sa Constitution na immediately kailangan mag-convene ang Senado sa impeachment complaint right there and then kapag ito ay naisinampan na kaagad sa Senado. Yung word na forthwith, ang ibig sabihin daw nito ay immediately kailangang mag-proceed, kinakailangang mag-convene. Sabi nga po ni Senate President Chis Escudero at iba pang mga dalubhasa, iba pang mga abogado, hindi pwede kasi naka-recess nga ang Congress at mag-e-expired po ngayong June 30 yung 19th Congress. So ibig sabihin, kahit mag-convene po ang Senado ng impeachment complaint, kapag hindi nila na-desisyonan yung impeachment case na ito kay BP Sara by June 30, ay ma-expire yung complaint. So, yan yung katotohanan. So, dahil nga, nag-file din po ng impeachment complaint si Cardema kay President Bongbong Marcos Jr., pareho po yung senaryo, pareho po yung sitwasyon. Nakabakasyon po, naka-recess po ang Congress. So, hindi po yun magpo-proceed. At sabi nga po ni House Speaker Martin Romualdez, paano mag-i-impeachment? Naka-recess nga ang Kongreso. So, ibig sabihin nun, kahit hindi niya sabihin na obvious, by the word na sinabi niya na naka-recess ang Kongreso, ibig sabihin, hindi magtatagumpay, hindi magpo-prosper, hindi magpo-proceed yung impeachment. So, therefore, it's a tie. Okay, so dahil it's a tie, 2026 na po magkakaroon uli ng impeachment. Okay, 2026 na po magpa-file uli ng impeachment. Kung mananalo pa rin po ang alyansa, possible na merong uling impeachment against the Vice President Sara Duterte. Pero kung wala pong manalong taga-alyansa,
imposible na po na magkaroon uli ng impeachment case against the Vice President. Okay? So, by 2026, hindi na po yan, kahit po kaalyado ni VP Sara, ay hindi na po sila magpa-file ng impeachment complaint sa 2026. Bakit? Kasi kapag na-impeach po si President Bongbong Marcos Jr. sa 2026, ay papalit po si VP Sara. So kapag pumalit po si VP Sara, 2 years na lamang po yung kanyang itatagal sa pagkapangulo, hindi po siya pwedeng tumakbo na sa pagkapangulo sa 2028. So ang gagawin po ng grupo ni Vice President Sara Duterte ay patatapusin na lamang po si President Bongbong Marcos Jr. sa 2028 national election. So hindi na po nila gagawan ng paraan para ma-impeach pa si President kasi lugi na siya, no? Kasi siya na yung susunod na magiging pangulo, tapos hindi na siya pwedeng tumakbo pa sa 2028 national election. Iba kasi yung case ni GMA at ni ERAP dati. Yung kay ERAP po kasi wala pa siyang 3 years na pangulo ay na-impeach na kaagad itong si President Joseph ERAP Estrada. So mayroon pang higit 3 years para maging pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nung maging pangulo po, naging pangulo po si Gloria by succession. So ibig sabihin, marami pa pong taon yung inilagak ni GMA bilang pangulo. So itinuloy lamang po niya yung nasayang na panahon ni Joseph Ejercito Estrada bilang pangulo. Kaya nung sumunod na eleksyon, tumakbo po uli bilang pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya 2 beses po na naging pangulo si GMA kasi mahaba pa yung panahon. Unlike po nitong kay BBM, sa 2026 na po magkakaroon ulit ng desisyon kung may magpa-file ng impeachment complaint. So 2 years na lang yung itatagal ni Vice President Sara Duterte kung sakasakali. Lugi na siya. So bakit pa niya pag-aaksayahan ng panahon para ma-impeach itong si President Bongbong Marcos Jr.? Bakit pa pag-aaksayahan ng kanyang mga kaalyado na ipa-impeach itong si BBM? Kung siya naman ay magiging pangulo, kulang na yung panahon niya, kulang na yung oras niya. No, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ngayon, yung mga grupo po ng Dilawan, Pinklawan, yan po yung merong opportunity na mag-file ng impeachment. Kasi halimbawa, kung merong pangarap na maging pangulo si Leni Robredo o kaya si Bam Aquino o kaya ay si Kiko Pangilinan, yan. Kung meron po silang pangarap na maging pangulo, ay magpa-file po sila yan ng impeachment complaint against the President, no? Against the President, Bongbong Marcos Jr. Bakit? Kasi kapag naging pangulo na si VP Sara, wala na siyang kalaban, wala na silang kalaban sa 2028 election. So sino yung merong motibo na mag-file ng impeachment complaint? Siyempre yung mga Dilawan, mga Pinklawan. Sila po yung merong possible na motibo para mag-file ng impeachment complaint against the President. No? Kasi kung titignan natin dito yung sitwasyon, yung grupo po o yung kaalyado ni Vice President Sara Duterte o ng mga Duterte, I don't think na gagawa sila ng paraan para ipa-impeach itong si President Marcos Jr. Hindi na po kasi gaya nga po ng sinabi ko, lugi na po sila sa panahon, lugi na po sila sa pagkakataon. 2 years na lamang yung itatagal ni VP Sara bilang pangulo kung sakasakali. Kasi magiging pangulo siya by succession and she cannot run again sa 2028. So kung magkagaya na nga sinabi ko, kung merong motibo ang mga Pinklawan o Dilawan, magpa-file sila pa rin sa 2026 ng impeachment. Kasi para mawala si VP Sara sa kanilang landas. Pero siyempre, malakas po ang mga Duterte. Possible na ang makalaban ng Pinklawan o Dilawan ay siyempre ang mga Duterte si Pulong Duterte. Di ba? So si Baste, hindi natin alam. Si Bato o kaya si Bongo, yun po mga kaibigan
Agree ba kayo? Kay PBBM sa Kamara, sa Office Well, ni wala pa Secretary tayo, General. we're not in session right now. So, not much can be done, di ba? At sa alam ko po, usually yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So, we have to wait for the proper time to consider that. Pero what can you say about the timing po? Well, that's, I really don't know. I don't know the what expired, but kaya mo na nga sila. Pero sir, do you think it would prosper sa dami ng kakampi? Thank you, sir. Thank you, sir.